Kinalakihan ng mga batang 90s ang all-time favorite nating wrestling. Yung tipong babad sa TV ang mga matatanda kahit mga chikiting. Minsan pa nga nagiging laro din ng magkakapatid ito kung ikaw ba si Batista, Big Show o si Rey Mysterio. Pero wag ka, ang sikat na wrestling noon ay nasa Pilipinas na. Aakalain mo ba ng mga Noypi may entertaining bardagulan na? Hello, Dogs! Welcome to Manila Wrestling Federation! Dinayo ko ang kaabang-abang na MWF kasaysayan. Ang mga sikat na Pinoy wrestlers may makakasamang taga-Japan. Si Ken Cypher, Isaiah Valencia, El Catipunero, Super P at iba pa. Isama mo din ang wrestling legend ng Japan. Andyan din si Tajiri, o diba? Akong mamangha at mangwi sa panonood ng nakakaaliw na wrestling Noypis. Lalaki, babae, Hapon, Pinoy, matanda o bata, sama mo pa mga feeling wrestler din, namumula man ang buhok o wala. Iba-iba man ang pagkatao pero nagtipon para mahinganyo sa mga wrestlers na sabot-sari, iba-iba ang anyo. Katulad na lang ng long-haired maangas ni sa Isaiah Valencia. Sumusunod sa galaw mo, di ba? Kasama si Mentay Kid na short and quick, tamang tumbling lang sa Gedli, pero kakaiba ang technique. Bigla kaming nasyokot. Ba't biglang dumilim? Umextra pala si Aaron Liwanag. Iba din. At eto na, umentrada na ang malditang si Chelsea Marie with Body Girl Hoya. Laban sa magbeshi waps na sina Super P at chismosan si Patricia Ligaya. Pinakahiniyawan ng gwapings na si Joey Rosas. Kapartner ng nakakalokong si Bula-Bula na nagmaestro pa. Ang angas! Kalaban nila ang Oro Plata Mata Tandem na si David Ravena kasama si Kurt Jimenez na may nananapak na B.O. ang sansan ha? Naoki at Hitamaru, laban naman kay Ken Cypher at si John Martin. Pinoy versus Hapon ang labanan na nakaka-tense din. Matapos ang show ay samahan ninyo kung makilala ang mga lodi sa loob ng ringe maangas. Sa labas kaya mga te? Nakakatuwa at nakapanayam din natin ang Super Besties na si Super P at Ligaya na nagtataas ng bandera ng Pinay sa wrestling world na nakakamangha. Number 1 challenge para sa mga babae sa pro wrestling industry sa Pilipinas is the lack of women sa pro wrestling industry. Kita nyo naman, sa ngayon, 4 lang kaming lumalaban, di ba? Pero sa ngayon, 4 lang kami. We are training a few more women, pero of course, we would like to invite more para naman ipakita na ang mga Pinay kaya rin makipagsabayan sa mga Pinoy sa loob ng ring. Ako po siguro growing up, I really loved characters who wore pink, pero they could fight. So I wanted to be like one of those characters who weren't embarrassed to show their femininity, but at the same time showed that this wasn't a weakness. Iba naman ang kwento ng trans wrestler na si Chelsea Marie. Marami raw nagulat sa kanya na piling magpaka-maangas na Barbie. Usually, everyone who knows me knows that I'm a stereotype breaker. I like breaking boundaries. Usually pag trans, you're just in the box of biconera, in the beauty industry, or something that is opposite from violence. This is controlled violence, and it's not like violence that is meant to harm. Yeah, I like the idea of badass women. Puspusan at maigting daw na trainings ang pinagdaanan ng mga astiging Noypi wrestlers para iwas mapuruhan. Paalala, ito'y gawain ng mga eksperto lamang ha. Kailangan ng tama at puspusang training para magawa ng tama. Wapak! At pakak nga naman ang mga talentadong Pinoys na kayang makipagsabayan sa galing ng ibang lahi.
Ang wrestling araw ay parang life, laban kung laban. Sa buhay ay dapat always ready to fight. Mag-tap kung need ng help. Matira matibay, ika nga. Panalo man o bokya, ang importante, lumabang ka.